Magandang gabi. Umupo muna kayo ng komportable. Iwanan muna natin sa labas ng silid na ito ang lahat ng alalahanin at stress ng araw. Sa ngayon, mayroon lang tayo. Kayo, ang boses ko, at ang walang hanggang tahimik na kalawakan. Isipin ninyo ang isang perpektong kalangitan sa gabi tulad ng nakikita natin kapag malayo tayo sa mga syudad. Bilyon-bilyong maliliit at napakalayong ilaw. Bawat isang tuldok ay isang dambuhalang araw, isang mundo na puno ng enerhiya at liwanag. Nagliliwanag sila sa loob ng milyon-milyon at bilyon-bilyong taon, sumusunod sa mga dakila at hindi natitinag na batas ng pisika. At ngayon, isipin ninyo na isang tahimik na gabi habang pinagmamasdan ninyo ang walang hanggang canvas na ito, mayroong nangyaring hindi sukat akalain. Isang bituin, tapos libo-libo, tapos milyon-milyon. Lahat sila, tila may utos ng isang dinakikitang konduktor, ay sabay-sabay na nawala sa liwanag sa isang iglap at kasabay ring bumalik at nagliwanag muli. Ang buong kalangitan ay pumipintig tulad ng isang dambuhalang buhay na puso. Parang simula ng isang science fiction novel, hindi ba? Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong pangyayaring ito ang nagpapagulo ngayon sa isipan ng mga pinakamahusay na astronomo sa planeta? Sa lektura natin ngayon, lulubog tayo sa pinakamalalim at pinakabagabag na misteryo ng modernong siyensya. Susubukan nating intindihin kung bakit nagsimulang kumurap ng sabay-sabay ang mga bituin at kung ano ang maaaring kahulugan nito para sa ating lahat. Humanda sa isang mahaba at tahimik na paglalakbay patungo sa hangganan ng ating kaalaman. Bago tayo magtungo sa sentro ng misteryong ito, iguhit muna natin ang larawan kung paano dapat kumilos ang universo sa normal at inaasahang kalagayan nito. Ang kalawakan ay hindi isang nakatigil na dekorasyon. Ang mga bituin ay ipinanganak, nabubuhay at namamatay. Ang ilan sa kanila ay talagang nagbabago ng kanilang liwanag. Tinatawag natin silang variable stars, nagbabagong bituin. Halimbawa, ang mga Cepheid, nagpipulsate sila, dahan-dahang lumalaki at lumiliit ang kanilang ningning sa napakatumpak na pagitan. Ginagamit sila bilang mga cosmic lighthouses o parola ng kalawakan para sukatin ang distansya. Mayroon ding mga cataclysmic variables, doble o kambal na sistema ng bituin kung saan hinihila ng isa ang material mula sa isa pa na nagdudulot ng irregular na pagsabog. Mayroon ding mga pulsars, mga labi ng sumabog na bituin na umiikot ng napakabilis at naglalabas ng sinag, parang isang cosmic searchlight. Sa paningin ng mga tao, mukha silang bituin na kumukurap ng may perpektong katumpakan. Ngunit ang pangunahing salita dito ay individualidad. Ang bawat variable star, bawat pulsar ay isang solista sa isang dambuhalang cosmic orchestra. Ang bawat isa ay may sariling ritmo, sariling siklo at sariling kasaysayan. Hindi sila konektado sa isa't isa. Ang bituin sa konstelasyong Orion ay walang alam tungkol sa bituin sa Andromeda Galaxy at lalong hindi sila maaaring mag-usap para magsabay sa pagtatanghal. Ang posibilidad na dalawang independenteng variable star lang ang magsabay-sabay sa kanilang siklo ay napakaliit. Ang posibilidad na gawin ito ng libo-libo o milyon-milyong bituin na pinaghihiwalay ng light years ay katumbas ng zero. Imposible ito batay sa alam nating pisika. Ngunit ang mismong fundamental na batas na iyan ang nilabag. Kaya naman, ang katahimikan sa mga laboratorio at obserbatoryo ay napalitan muna ng pagtataka at pagkatapos ay ng isang pagkabalisa na mahirap itago. Nagsimula ang lahat
sa tahimik at matinding kadiliman ng disyerto ng Atacama sa Chile, isa sa pinakatuyot at pinakamadilim na bahagi ng ating planeta. Dito, sa tuktok ng bundok Cerro Pachon, matatagpuan ang Vera C. Rubin Observatory. Ito ay hindi lang basta teleskopyo. Isa itong dambuhalang halimaw ng teknolohiya na nilikha para sa iisang layunin, ang bumuo ng pinakakumpletong mapa ng gumagalaw na universo, isang proyektong tinatawag na Legacy of Space and Time. Ang sentro nito ay isang higanting 3.2 gigapixel na kamera, kayang kuhanan sa isang shot ang bahagi ng kalangitan na kasing laki ng 40 disk ng buwan. Kada gabi, nangangalap ang sistemang ito ng terabytes ng data, inire-record ang pinakamaliit na pagbabago sa liwanag ng bilyon-bilyong bagay sa kalawakan. Ang nagpoproseso ng baha ng impormasyong ito ay hindi tao, kundi mga sopistikadong self-learning algorithm. Ang kanilang trabaho ay maghanap ng mga anomalya, mga asteroid, kometa, o mga pagsabog ng supernova. Isang gabi, nagbigay ang sistema ng sinyalis na hindi tugma sa alinmang kilalang kategorya. Ang algorithm na dinisenyo upang maghanap ng mga transient o panandaliang pangyayari ay nakakita ng sabay-sabay na pagbaba ng liwanag sa 74%, 74% ng lahat ng bituin na inoobserbahan sa isang partikular na sektor ng kalawakan. Sa simula, inakala nilang system glitch lang ito. Marahil ay alikabok sa lente, panandali ang depekto sa elektronika ng kamera, o baka naman isang satellite na nag-reflect ng sikat ng araw. Iyon ang pinakaloob na paliwanag. Naglaan ng grupo ng mga inhenyero at astrophysicist ng ilang araw para suriin ang bawat sistema ng teleskopyo. Sinuri nila ang telemetry, calibrations, at error logs. Ngunit ang lahat ng kagamitan ay gumagana ng perpekto. Kaya't tiningnan nila ang data mula sa nakaraang mga gabi at sa kanilang pagkabahala, natuklasan nila na hindi ito isang once-off na pangyayari. Ang kakaibang synchronous pulsation na ito ay umuulit at tila mabagal pa ang pagbabago ng panahon nito. Mahina man ito, halos hindi na masagap ng mga instrumento, ngunit naroroon yon. Ang pag-unawa na hindi ito pagkakamali ay dumating ng mabagal at may pag-aatubili. Para itong sandali na may narinig kang mahinang kaluskos sa loob ng walang taong bahay at pilit mong kinukumbinsi ang sarili mo na hangin lang iyon. Ngunit umulit ang kaluskos at naunawaan mong hindi ka nag-iisa. Naintindihan ng mga astronomo na mayroon silang kinakaharap na lampas sa kanilang kaalaman, isang bagay na magpapabago sa mismong pundasyon ng kanilang siyensya. Nang tuluyan nang makumpirma ng unang grupo ng siyentista sa Vera Rubin Observatory na hindi ito dulot ng simpleng teknikal na depekto, nagsimula sila sa susunod na yugto, ang pagsusuri sa posibleng panlabas na abala. Ang pinakahalatang salarin ay ang atmosfera ng ating planeta. Alam nating ito ay buhay, dinamiko, at ang turbulensya nito ang nagpapasilaw sa mga bituin. Posible kaya na may isang malaking atmospheric effect na hindi pa natutuklasan ang lumikha ng ilusyon ng sabay-sabay na pagdim ng liwanag ng mga bituin. Upang masuri ang hipotesis na ito, nakipag-ugnayan sila sa iba pang obserbatoryo na matatagpuan sa iba't ibang sulok ng mundo. Nagpadala sila ng agarang kahilingan sa European Southern Observatory na nasa Chile rin, sa mga obserbatoryo sa Hawaii, sa Canary Islands, at humingi pa ng datos mula sa mga space telescope tulad ng Hubble at James Webb dahil hindi naapektuhan ng atmosfera ang kanilang mga obserbasyon. Sa loob ng sumunod na araw, nagsimulang dumating ang mga tugon at bawat bagong sagot
ay lalo lamang nagpapalalim sa misteryo. Kinumpirma ng lahat ng terestrial na obserbatoryo na ang field of view ay nakatutok sa abnormal na bahagi ng kalangitan, ang pagkakaroon ng kakaibang pulsasyon. Ngunit ang pinakamahalaga, naitala rin ito ng mga space telescope. Ito ang matinding dagok sa teorya ng atmospheric influence. Ang kakaibang pangyayari ay hindi nagaganap sa hangin sa ibabaw ng ating planeta. Nangyayari ito roon sa kailaliman ng kalawakan. Ang sumunod na hakbang ay ang pagsusuri sa posibleng abala sa loob ng solar system. Posible bang may ulap ng alikabok o gas na dumaraan sa pagitan natin at ng malalayong bituin na bahagyang humaharang sa kanilang liwanag at lumilikha ng ganitong epekto? Sa teorya, oo. Gayunpaman, ang ulap na yon ay dapat na napakalaki upang masakop ang ganoong kalaking bahagi ng kalangitan. Bukod pa rito, ang paggalaw nito ay lilikha ng parallax. Ang epekto ay dapat magmukhang iba mula sa iba't ibang bahagi ng orbit ng daigdig. Ngunit ang datos mula sa mga teleskopyo na nakuha sa loob ng ilang buwan habang ang daigdig ay nasa magkakaibang posisyon sa orbit nito ay walang ipinakita na parallax. Ang epekto ay static. Hindi ito konektado sa anumang bagay na malapit sa atin. Unti-unti, hakbang-hakbang, habang itinatanggi nila ang bawat lohikal na paliwanag, dumating ang mga siyentista sa iisa at nakakagimbal na konklusyon. Anuman ang nagdudulot ng kababalaghang ito, ang pinagmulan nito ay matatagpuan malayo sa labas ng ating solar system sa interstellar space. Kaya't naging malinaw na totoo ang phenomenon at ang pinagmulan nito ay nasa malayong kalawakan. Ngayon, ang hamon sa mga astropisiko ay ilarawan ito. Ano ba talaga ang nangyayari sa mga bituin na ito? Hindi ito simpleng pagkurap tulad ng isang apoy. Ito ay isang mabagal, halos kahangahangang paghina ng liwanag at pagbalik sa orihinal na antas. Isipin mo na lang ang isang dimmer switch na dahan-dahang iniikot pababa at pagkatapos ay pabalik pataas. Ang pagbaba ng liwanag ay ilang porsyento lamang, sapat para hindi mapansin ng hubad na mata. Ngunit napakalinaw para sa mga sensitibong instrumento. Ang buong siklo ay umaabot sa 17 oras. Dahan-dahang lumalabo ang mga bituin sa loob ng 8 oras at kalahati, umaabot sa pinakamababang liwanag at sa loob din ng 8 oras at kalahati ay bumabalik sa orihinal nilang kasilawan. At ang pinakakahanga-hanga, nangyayari ito ng may kamangha-manghang pagiging sabay-sabay. Ang pagkakaiba sa oras ng pagsisimula ng paghina ng mga bituin, kahit libu-libong taon ng liwanag ang pagitan, ay nasa loob lamang ng ilang segundo. Nangangahulugan ito na ang senyales, kung matatawag man itong senyales, ay dapat kumalat ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag, o kaya naman sabay-sabay itong sinimulan sa lahat ng bahagi ng kalawakan. Ang alinman sa dalawang opsyon ay malaking paglabag sa espesyal na teorya ng relatibidad ni Einstein, ang pangunahing batas ng ating universo. Ang karagdagang pagsusuri sa spectrum ng mga bituin habang humihina ang liwanag ay nagdala pa ng mas maraming misteryo. Ang spectral analysis ay ang paghihiwalay ng liwanag ng bituin sa mga kulay nito na nagpapahintulot na matukoy ang kemikal na komposisyon, temperatura, at iba pang sukatan. Inaasahan ng mga siyentista na makakita ng pagbabago. Halimbawa, kung naharang ang liwanag ng ulap ng alikabok, magbabago ang balanse ng kulay. Ngunit ang spectrum ay nanatiling ganap na hindi nagbabago. Ang bituin ay humihina lamang na para bang mayroong nag-iikot ng isang hindi nakikitang dimmer para sa liwanag nito.
Hindi ito lumamig, hindi nagbago ang komposisyon ng kemikal nito. Ito ay naglalabas lamang ng mas kaunting photons. Imposible itong mangyari sa pisikal na paraan. Upang magbago ang kasilawan ng isang bituin, dapat may nagaganap na panloob na proseso na tiyak na makikita sa spectrum nito. Ngunit wala silang nakitang ganoon. Para itong isang malaking magic trick, isang ilusyon na nagaganap sa sukdulang lawak ng kalawakan. Sa una, ang kakaibang pangyayari ay naobserbahan lang sa isang partikular na bahagi ng kalangitan. Ngunit habang dumarami ang mga obserbatoryo sa iba't ibang panig ng mundo na sumasali sa pagsubaybay, naging malinaw na hindi ito isang simpleng lokal na kaganapan. Ang sabay-sabay na pagkurap or synchronous pulsation ay nakikita sa lahat ng dako. Kahit saan ipwesto ng mga teleskopyo ang kanilang mga lente, anuman ang konstelasyong tingnan, iisa lang ang naging resulta. Naapektuhan nito ang mga bituin sa ating sariling Milky Way, malapit man or malayo. Pati na sa ang mga bituin sa mga kalapit na galaksi, sa Andromeda Nebula, sa Triangulum Galaxies, at sa Magellanic Clouds. Waring ang buong nakikitang universo ay nakararanas ng kababalaghang ito. Ang pagkaunawa sa lawak nito ay talagang nakakabigla. Iba kung ang misteryo ay nasa loob lang ng isang sistema ng bituin or kahit isang galaksi. Pero lubos na kakaiba kapag ang pangyayari ay sumasaklaw sa buong sangkalawakan. Hinamon nito ang mismong likas na katangian ng espasyo at oras. Gayunpaman, sa mas detalyadong pagsusuri, may isang kakatuwang katangian ang natuklasan. Hindi lahat ng bituin ay sumasali sa pagtatanghal na ito. Tanging ang mga bituin lang na may partikular na tipo ang nagpupulsate. Ito ay pangunahin ng mga main sequence na bituin. Katulad ng ating araw, pati na rin ang mga dilaw at kahel na dwarfs. Samantala, ang napakabata at mainit na mga blue giants, kasama na ang luma at malamig na mga red dwarfs, ay tila hindi tinatablan ng epekto. Patuloy silang umiilaw ng pantay na parang walang nangyayari. Ang pagiging mapili, selectivity, na ito ay isang palatandaan, pero isa ring panibagong palaisipan. Sa isang banda, nagpapahiwatig ito na ang pinagmula ng kababalaghan ay maaaring nakaugat sa ilang partikular na pisikal na proseso na taglay lamang ng klasing iyon ng bituin. Marahil, ito ay isang uri ng resonance na hindi pa natin nauunawaan kung saan ang mga bituin lamang na may tiyak na bigat at temperatura ang kayang makibahagi. Sa kabilang dako, ginawa nitong hindi gaanong kapani-paniwala ang teorya ng panlabas na puwersa. Halimbawa, ang pagdaan ng dark matter dahil ang ganitong klasing puwersa ay dapat makaapekto sa lahat ng bituin ng pare-pareho. Ang pagiging mapili ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim at mas komplikado. Para bang may puwersang hindi lang basta nagpapakurap sa mga bituin, kundi ginagawa ito ng may layunin, pinipili ang partikular na instrumento sa kaniyang orkestra ng universo. Ang hinalang ito ay labis na nakakabaliw para bigkasin ng malakas, ngunit patuloy itong umiikot sa isip ng lahat sa bawat telescope control center. Nang harapin ng komunidad ng agham ang imposibleng pangyayari, nagmadali silang suriin ang bawat teorya sa physics. Lahat ng posibleng paliwanag, kahit yung mga hindi maisip, na makakapagbigay linaw sa misteryo. Ang unang ideyang pumasok sa isip nila ay ang gravitational lensing. Ayon sa General Theory of Relativity ni Einstein, ang mga napakalaking bagay tulad ng black holes o mga kumpol ng dark matter ay kayang baluktutin ang space-time na nagiging sanhi upang lumiko ang liwanag mula sa malalayong bituin.
Maaari nitong baguhin ang hugis at kintab ng mga bituin. Kaya, pwede sana nating isipin na may isang napakalaki at hindi nakikitang bagay na dumaraan sa pagitan natin at ng mga bituin. Pero ang hinuha na ito ay agad na naglaho. Una, para magdulot ng sabay-sabay na pagdilim ng mga bituin sa buong kalawakan, ang lensing object na ito ay hindi lang dapat napakalaki, kundi dapat ay sumasakop sa buong galaxy natin. Walang kahit anong theoretical na modelo ang nagpapahiwatig ng ganoong klasing bagay. Pangalawa, ang gravitational lensing ay karaniwang nagpapalakas ng liwanag, hindi nagpapahina, at nagdudulot ito ng tiyak na pagbaluktot sa hugis ng mga kalawakan na hindi naman naobserbahan. At pangatlo, hindi nito maipaliwanag kung bakit piling-pili lang ang naaapektuhan, bakit tanging ang mga bituin lang na may tiyak na uri ang nagkakaroon ng lensing effect. Isa pang kakaibang ideya ang nauugnay sa dark matter. Ito ay ang misteryosong substansya na bumubuo sa halos 27% ng masa ng universo. Hindi ito nakikipag-ugnayan sa liwanag o sa ordinaryong materya maliban sa pamamagitan ng grabidad. Pero paano kung mayroon tayong hindi pa alam na uri ng dark matter na kayang makipag-ugnayan sa mga bituin? Halimbawa, dumaan ito sa mga bituin at pansamantalang sugpuin ang mga nuclear fusion reaction sa mga core nito. Parang tunog science fiction ito, pero mas kakaiba pa riyan ang pinag-aaralan sa theoretical physics. Gayunpaman, mayroon ding malalaking balakid dito para magdulot ng sabay-sabay na epekto sa buong universo. Kailangan ang alon ng materya na ito ay sumakop sa lahat ng sabay-sabay na lumalabag naman sa prinsipyo ng finite speed of light. May hangganan ang bilis ng liwanag. Bukod pa rito, hindi malinaw kung bakit ang hypothetical na materya na ito ay nakikipag-ugnayan lamang sa mga bituing katulad ng araw. Ang bawat bagong teorya na nabubuo sa isip ng mga physicist ay humaharap sa isang pader ng pagkakasalungatan at mga butas. Tila pinagtatawanan ng mismong universo ang pagtatangka ng tao na ipaliwanag ito gamit ang kanyang limitadong mga batas. Nang maibaliwala ang mga unang pisikal na teorya, yung mga pinakamadaling isipin, bumaling ang mga siyentipiko sa mas malalim at mas fundamental na mga ideya. Paano kung ang problema ay hindi sa mga bituin o sa espasyo sa pagitan nila, kundi sa mismong mga batas ng pisika? Siguro, nasasaksihan natin ang pagpapakita ng isang bagong puwersa ng kalikasan na hindi pa natin alam o di kaya ay may nagbabago sa isa sa mga pangunahing konstante. Halimbawa, ang konstante ng grabidad. Kung ito ay panapanahong nagbabago sa buong universo, maaari itong makaapekto sa mga proseso sa loob ng mga bituin. Ang pagbabago sa grabidad ay magdudulot ng pag-urong o paglawak ng sentro ng bituin na siya namang magpapabago sa bilis ng thermonuclear reaction at bilang resulta, ang liwanag ng bituin. Ang hinuha na ito ay elegante dahil ipinaliwanag nito ang pagiging sabay-sabay ng pangyayari. Kung nagbabago ang konstante mismo, nangyayari ito saan man at sa parehong oras. Maaari din nitong ipaliwanag ang pagiging mapili. Magkakaiba ang reaksyon ng mga bituin depende sa masa at komposisyon. Ngunit may isang kamatay-matay na depekto ang ideyang ito. Ang konstante ng grabidad ay isa sa mga haligi na sumusuporta sa buong universo. Kung magsisimula itong mag-iba-iba, magdudulot ito ng malawakang kaguluhan. Magiging hindi matatag ang mga orbit ng planeta. Magsisimulang magkalat ang mga galaxy o di kaya ay magko-collapse. Ang makikita natin ay ganap na kaguluhan, hindi isang organisadong pagkindat, ngunit walang ganitong napagmasdan.
Ang solar system ay nanatiling matatag. Hindi nagbago ang paggalaw ng mga galaxy. Nangangahulugan ito na kung may nagbabago mang konstante, hindi ito ang grabitasyon. Kung gayon, baka ito naman ang fine structure constant na responsable para sa lakas ng electromagnetic interaction o baka isa pa sa 2 dosenang konstante na batayan ng standard model ng particle physics. Nagsimula ang mga teorista na gumawa ng mga modelo kung saan ang isa sa mga konstanteng ito ay nagkakaroon ng napakaliit na pagbabago-bago. Ito ay parang pagsubok na humanap ng susi sa isang kandado na may walang katapusang kombinasyon. Ang bawat modelo ay nangangailangan ng pagpapakilala ng mga bagong field at particle na mas kakaiba pa kaysa sa dark matter. Pumasok ang siyensya sa teritoryo ng puro spekulasyon, kung saan ang tanging pamantayan ng katotohanan ay ang mathematical beauty ng teorya at hindi ang kumpirmasyon nito sa eksperimento. Habang ang mga teorista ay nagpapagalagala sa mga komplikadong abstract models, ang mga nagmamasid naman ay nagtuon sa iisang bagay na hawak nila, ang mismong signal. Kung isa itong mensahe, dapat mayroon itong impormasyon. Nagsimula ang masusing proseso ng pag-aaral sa istruktura ng oras ng mga pulso. Sa unang ilang linggo ng pagmamasid, lumabas na matatag ang period ng pulso, mga 17 oras. Ngunit pagkatapos noon, may napansing kakaiba ang mga astronomo, mga pagbabagong halos hindi napapansin. Ang period ay dahan-dahan, napakadahan-dahang umikli, parang isang turumpo na humihina na ang pag-ikot. Ang pagbabagong ito ay hindi linear. Sinunod nito ang isang komplikadong batas ng matematika. Nang iginuhit ng mga siyentista ang graph ng pagbabago sa period, nakaranas sila ng panibagong matinding pagkabigla. Ang kurba sa graph ay eksaktong tumugma sa Fibonacci sequence na may kahangahangang katumpakan. Ito ang sikat na sequence kung saan ang bawat susunod na numero ay katumbas ng pinagsamang dalawang nakaraang numero. Makikita ito sa kalikasan saan man, sa pagkakaayos ng buto ng mirasol, sa mga balat ng kabibi, at sa pagdami ng sanga ng mga puno. Ngunit walang sino man ang umasa na makikita ito sa isang signal na nagmumula sa kailaliman ng kalawakan sa antas ng galactic. Lubusang binago ng pagtuklas na ito ang lahat. Ang isang random na natural na pangyayari, gaano man ito kakatwa, ay malabong sumunod sa ganito kakomplikado at kaspesipikong batas ng matematika. Ang Fibonacci sequence ay isang marker ng pagiging komplikado, isang palatandaan na sa ating mundo ay kadalasang iniuugnay sa mga biolohikal na sistema o sa katalinuhan. Hindi na ito basta pagkutitap lamang. Isa itong structured transmission. Ngunit, ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ay simpleng pagpapakita lamang ng narito ako at alam ko ang matematika o may mas malalim na mensahe itong nakakubli sa sequence? Nagsimula ang mga siyentista na maghanap ng iba pang mga pattern. Ginamit nila ang lahat ng kilalang paraan ng cryptanalysis sa signal, naghahanap ng mga prime number o mga mathematical constant tulad ng P o E. Ang signal ay parang isang walang katapusang sibuyas. Sa tuwing nagtatanggal sila ng isang patong, may nadidiskubre silang isa pa sa ilalim na mas komplikado. Sa loob ng malalaking cycle na tumatagal ng 17 oras, natuklasan ang mas maikli at mas mabilis na mga pulso na bumubuo naman ng mga pattern na kahawig ng mga fractal. Habang tumitindi ang kanilang measurements, lalong nagiging komplikado at makabuluhan ang istruktura ng signal. Para itong isang sinaunang tao na nakakita ng smartphone sa dalampasigan.
Nakikita niya ang parihabang umiilaw, ngunit wala siyang ideya kung ano ang operating system, apps o internet. Ang sangkatauhan ay naging katulad ng primitive na taong iyon na humaharap sa isang teknolohiya na lampas sa kanyang pangunawa sa loob ng milyon-milyong taon. Ang pagtuklas ng isang istrukturang matematikal sa loob ng signal ay naging hudyat upang hindi na maaaring balewalain ang pinakanakababagabag at pinakakagilalas na hipotesis, ang hipotesis ng extraterrestrial na katalinuhan. Sa loob ng mga dekada, nakatutok sa radyo ng kalawakan ang proyektong SETI na nangangahulugang paghahanap para sa extraterrestrial na katalinuhan na umaasa na makakuha ng anumang senyales na likha ng iba pang sibilisasyon. Ngunit ang lahat ng paghahanap na ito ay nakasalalay lamang sa hinuha na gagamit ang iba pang sibilisasyon ng radio waves para makipag-ugnayan gaya ng ginagawa natin. Ito ay parang paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami at limitado lamang sa mga ideya ng sarili nating teknolohiya. Paano kung ang isang napakaabanting sibilisasyon na milyon-milyong taon na ang inabante sa atin ay gumagamit ng ibang-iba? Paano kung kaya nilang kontrolin at baguhin ang liwanag ng mismong mga bituin, ang makagawa ng isang galactic internet? Mula sa pananaw ng ating teknolohiya, ito ay lubos na pambihirang salamangka. Upang pilitin ang isang bituin na baguhin ang kanyang liwanag, kailangan mong maimpluwensyahan ang thermonuclear na proseso sa core nito. Nangangailangan ito ng enerhiyang halos kasing lakas ng bituin mismo. Kung gagawin mo ito ng sabay-sabay sa milyon-milyong bituin, hindi lang malaking enerhiya ang kailangan, kundi teknolohiya upang kontrolin mismo ang hiblaang space-time. Ang gayong sibilisasyon ay umaangkop sa klasifikasyon na ipinakilala pa noong 1960s ng Soviet astrophysicist na si Nikolai Kardashev. Hinati niya ang mga teoretikal na sibilisasyon sa tatlong uri batay sa antas ng pagkonsumo ng enerhiya. Ang Uri 1, Type Y, na gumagamit ng lahat ng enerhiya ng sarili nitong planeta. Uri 2, Type 2, na gumagamit ng lahat ng enerhiya ng sarili nitong bituin. Halimbawa, gamit ang isang Dyson sphere. At Uri 3, Type 3, na nagmamay-ari na ng enerhiya ng buong kalawakan. Ang penomena ng sabay-sabay na pagkislap ng mga bituin, kung ito ay gawa ng katalinuhan, ay maaari lamang likhain ng isang sibilisasyong Uri 3 o mas mataas pa kung mayroon mang umiiral. Ang pag-iisip tungkol dito ay sabay na nakakakilig at nakakapangilabot. Sa isang banda, nangangahulugan ito na hindi tayo nag-iisa sa universo. Ito ang magiging sagot sa pinakapundamental na tanong na tinanong ng sangkatauhan simula nang tayo ay umiral. Ngunit sa kabilang banda, nangangahulugan din ito na parang langgam lang tayo sa gilid ng kalsada habang may napakalakas na nilalang na dumadaan at nagpasya ang nilalang na ito na bigyan tayo ng senyales. Ngunit ano ito? Isang kaibigang pagbati, isang babala, o simpleng side effect lang ng paggana ng kanilang mga galactic technology na sa pananaw natin ay masyado nating binibigyan ng pansin. Kung tatanggapin natin ang hypothesis na artipisyal ang pinagmulan ng signal na ito, agad na bumabangon ang tanong, bakit? Ano ba talaga ang layunin ng napakalaking demonstrasyong ito? Ang unang pumapasok sa isip ay ang pagtatatag ng koneksyon. Nandito kami. Yan ang pinakasimple at pinakamalinaw na mensahe. Siguro, ang sibilisasyong nagpadala nito ay umabot na sa antas ng kaunlaran kung saan kaya nilang lumikha
ng ganitong universal na parola, beacon, na makikita ng lahat ng posibleng batang sibilisasyon gaya natin. Ipinapahayag lang nila ang kanilang presensya na nag-iimbita ng dialogo sa sino mang makakakita at makakaintindi nito. Pero parang masyadong simple ang bersyong ito. Kung kaya nilang manipulahin ang mga bituin, tiyak na alam na nila ang ating pag-iral noon pa man. Maaari silang makipag-ugnayan sa atin sa mas madali at direktang paraan. Bakit kailangan pa ng ganitong kasalimuutan at napakalaking pag-aksaya ng enerhiya? Ang isa pang bersyon at mas nakakabahala ay baka isa itong babala. Tungkol saan? Siguro tungkol sa isang nalalapit na sakuna sa kalawakan na hindi natin alam. Halimbawa, tungkol sa kawalang tatag ng vacuum, paglapit ng isang bagay mula sa ibang dimensyon, o ano pa mang apokaliptikong pangyayari na hindi pa kayang isipin ng ating agham. Kung ganon, ang pagkurap ng mga bituin ay isang universal na sirena, isang signal ng panganib. Ang masalimuot na istrukturang matematikal ng signal ay maaaring nagtataglay ng impormasyon tungkol sa banta at marahil sa paraan ng pagliligtas. Ngunit hindi pa natin ito mabasa. Mayroon ding pangatlong bersyon na mas pilosopikal at tila walang pakialam. Baka hindi talaga ito para sa atin. Maaaring mga nagkataong saksi lang tayo. Baka isa itong anyo ng sining para sa isang super civilization, isang galactic symphony ng liwanag. O baka naman side effect lang ito ng kanilang supercomputer na kasing laki ng kalawakan, ang tinatawag nilang computronium. O kaya, isa itong ritual ng pananampalataya na hindi natin kailanman maiintindihan. Posibleng wala tayong mas malaking halaga sa kanila kaysa sa mga bakterya sa isang alikabok para sa atin. Nabubuhay sila sa mga saklaw ng oras at espasyo na hindi natin kayang unawain, at ang kanilang mga pagkilos ay maaaring maging himala o walang kabuluhan sa ating paningin dahil lang sa napakalaking agwat ng kaunlaran. Ang kaisipang ito ang marahil ang pinakamasakit para sa ego ng tao. Ang maging hindi sentro ng mga kaganapan, kundi isa lamang nagkataong manonood sa likod. Ito ay isang bagay na hindi pa handa ang ating sibilisasyon na sanay na isipin ang sarili bilang korona ng paglikha. Ang misteryo ng kumukurap ng mga bituin ay nagbigay ng panibagong buhay sa tanyag na paradokso ni Fermi. Simple lang ang tanong na binuo ng pisisistang si Enrico Fermi. Kung napakalawak at napakatanda na ng universo at kung dapat ay mayroon ng milyon-milyong planetang maaaring tirhan, bakit wala pa tayong nakikita ni isang bakas ng extraterrestrial na sibilisasyon? Nasaan silang lahat? Sa loob ng ilang dekada, naglabas ang mga siyentipiko ng iba't ibang solusyon sa paradoksong ito. Sinasabi ng hypothesis ng natatanging daigdig, unique Earth, na napakabihira ng mga kondisyon para umusbong ang matalinong buhay, kaya baka tayo lang talaga ang nag-iisa sa galaksya. Ipinapalagay naman ng teorya ng dakilang sala, Great Filter, na may isang malaking hadlang sa pag-unlad ng sibilisasyon, gaya ng gyera nuklear, krisis sa kalikasan, o pandemya na pumupuksa sa karamihan ng sibilisasyon bago pa man sila makarating sa kalawakan. Mayroon din namang tinatawag na hypothesis ng hardin ng hayop, zoo hypothesis, kung saan ang mas sopistikadong sibilisasyon ay nagmamasid lamang sa atin at hindi nakikialam, tulad ng pagtingin natin sa mga hayop sa isang reserba. Pero ngayon, sa harap ng misteryo ng mga kumukurap na bituin, nag-iba ang pananaw natin sa lahat ng hipotesis na ito. Siguro, ang sagot sa tanong na nasaan silang lahat ay nasa harapan na natin sa simula pa lang. Hindi sila nagtatago,
Nakikipag-ugnayan lang sila sa paraang hindi natin kailanman naisip. Hindi sila gumagamit ng simpleng radio wave. Nakikipag-usap sila gamit ang wika ng mismong universo, ang wika ng mga bituin. Para tayong mga taong nabubuhay sa mundong walang radio at nagtataka kung bakit wala tayong naririnig na musika. Siguro, walang paradokso ni Fermi. Puno ng buhay at katalinuhan ang universo, pero naghihintay lang ito na lumaki tayo sa antas na kaya na nating mapansin ang kanilang presensya. Ang pagkatuklas na ito ay maaaring ang mismong entrance exam natin sa Galactic Club. At ngayon, ito ang pangunahing tanong. Ano ang susunod nating gagawin? Susubukan ba nating sumagot? Kung oo, paano? Wala tayong teknolohiya para kukurapin kahit ang ating sariling araw, lalo na sa antas ng galaksya. Ang anumang tugon natin ay magiging parang iyak ng langgam na sumasagot sa dagundong ng elepante. Ngunit, marahil ay hindi tayo dapat sumagot. May isang kilalang problema sa teorya ng contact na inilarawan sa nobelang The Three-Body Problem ni Liu Cixin. Kung ikaw ay nasa isang madilim na gubat na puno ng mga hindi nakikitang mga ngaso, ang unang patakaran ay manahimik. Sa pagpapahayag ng iyong presensya, posibleng maakit mo ang atensyon ng isang nilalang na hindi sigurado kung magiging kaibigan mo. Ang sangkatauhan ngayon ay nasa sangandaan at ang presyo ng pagkakamali ay maaaring napakataas. Siyempre, ang balita tungkol sa pambihirang anomalya sa kalawakan ay hindi nagawang itago ng matagal sa loob lamang ng mga laboratorio at institusyong pang-agham. Sa kabila ng matinding pagtatangka na panatilihin itong sikreto hanggat wala pang malinaw na paliwanag, may nangyaring leak. Nagsimula ito bilang mga bulong-bulungan sa mga specialized na forum at nang pulutin ng mga mamamahayag, bumagsak ito sa mundo na parang isang malaking bagyo ng impormasyon. Ang reaksyon ng publiko ay inaasahan na puno ng kaguluhan. Nagkawatak-watak ang mundo. Para sa iba, ito ang pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan. Patunay na hindi tayo nag-iisa. May mga sumulpot na bagong relihiyon na sumasamba sa tinatawag nilang star conductors. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nag-uumaga na nakatingin sa kalangitan, sinusubukang mag-meditate at makipag-ugnayan sa mas mataas na nilalang. Ngunit, para sa nakararami, ito ay pinagmula ng matinding takot. Umagsak ang mga merkado ng ekonomiya, nagdeklara ng state of emergency ang mga pamahalaan. Dito, lalong umusbong ang iba't ibang conspiracy theories. May nagsabing matagal nang alam ito ng mga gobyerno at itinago lang ang katotohanan. May naniwala namang hindi ito'y alien, kundi isang palatandaan ng Diyos na nagpapahiwatig ng katapusan ng mundo. Ang iba naman ay sinisisi ang mga siyentista na sila raw mismo ang gumawa ng anomalya sa tulong ng mga Hadron Collider at ngayon nagdadala sila ng kapahamakan sa daigdig. Napailalim sa matinding kolosal na presyon ang komunidad ng siyensya. Sa isang banda, hinihingan sila ng agarang kasagutan na wala naman sila. Sa kabilang banda, sila ang sinisisi sa lahat ng problemang umusbong. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, humarap ang siyensiya sa isang pangyayari na wala silang kakayahang ipaliwanag at ito ay lubos na sumira sa kanilang kredibilidad sa mata ng publiko. Sanay ang mga tao na may sagot ang siyensya sa lahat, kaya nang walang mahanap na sagot, marami ang bumaling sa mistisismo, pamahiin at labis na takot. Ang krisis na panlipunan at psikolohikal na ito ay naging kasing komplikadong problema ng mismong astrophysical na misteryo. Naging malinaw na kahit palumabas na hindi nakakapinsala ang signal,
Ang simpleng katotohanan na mayroon ito ay binago na ng tuluyan ang sibilisasyon ng tao. Kailanman ay hindi na tayo makakatingin sa mga bituin sa paraan ng dati nating pagtingin. Ang pakiramdam ng pag-iisa sa kalawakan na sumama sa ating kasaysayan ay napalitan ng nakakaalarmang sensasyon na may nagmamasid sa atin. Sa gitna ng matinding pagkabahala at kawalan ng katiyakan sa mundo, napilitan ang mga pamahalaan at ahensya ng agham na magkaisa. Kaya itinatag ang isang pandaigdigang konsorsyum na tinawag na AEGIS. Ang pangunahing layunin nito ay ikoordina ang lahat ng pananaliksik tungkol sa kakaibang pangyayaring ito at bumuo ng nagkakaisang estratehiya. Hindi lang mga astrophysicist at mathematician ang sumali sa AEGIS. Kasama rin ang mga linguist, anthropologist, psychologist, philosopher, at maging mga theologian. Ang tungkulin ay pandaigdigan, hindi lang pag-aralan ang signal, kundi subukang unawain ang katalinuhan sa likod nito kung mayroon man at suriin ang lahat ng posibleng epekto nito sa sangkatauhan. Bilang unang hakbang, lahat ng malalaking teleskopyo sa mundo, maging nasa lupa o sa kalawakan, ay lubusang itinutok sa pag-aaral ng anomalya. Nagsimula ang total monitoring sa kalangitan, 24 hours a day, 7 days a week. Naglunsad sila ng mga bagong programa upang hanapin ang anumang iba pang manifestation ng kakaibang aktibidad na ito. Naghahanap ba sila ng gravitational waves na kaugnay ng pulso, mga pagsabog ng neutrino, o anumang ibang particles o radyasyon na maaaring kasama ng pangunahing signal? Kasabay nito, ang mga linguist at cryptographer gamit ang datos ng istruktura ng signal ay nagtangkang bumuo ng modelo para sa isang hipotetikal na lengguwahe ng mga bituin. Sila ay nagmula sa ideya na ang anumang sibilisasyon na may ganitong kakayahan ay tiyak na nakakaunawa ng universal laws ng matematika at pisika. Kaya naman, ang mga konseptong ito ang dapat na pundasyon ng kanilang wika. Ito ay isang pagtatangkang matagpuan ang Rosetta Stone na may sukat pang universo. Samantala, ang mga psychologist at sociologist ay bumubuo ng iba't ibang senaryo para sa magiging reaksyon ng tao. Paano kung ang signal ay maging banta o may intensyong masama? At paano kung ito ay nagtataglay ng handog, mga bagong teknolohiya, lunas sa lahat ng sakit, o ang sikreto ng walang hanggang buhay? Handa ba ang sangkatauhan sa ganitong uri ng regalo? O baka mauwi lang ito sa mas matinding digmaan at hindi pagkakapantay-pantay? Ang proyektong Aegis ang naging pinakamalaki at pinakakomplikadong inisyatibo ng agham sa kasaysayan. Ipinakita nito na sa harap ng malaking kawalan ng kaalaman, kayang kalimutan ng tao ang maliliit na pagtatalo at magkaisa. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, alam ng bawat kalahok sa proyekto na naghahanda sila para sa isang pagtatagpo na maaaring maging pinakadakilang biyaya o ang huling hatol sa ating lahi. Balik tayo sa mismong signal. Matapos ang ilang buwan ng tuloy-tuloy na pagmamasid, ang nakalap na datos ay nagbunyag ng isa pang detalye na talagang nakakagulat. Hindi pala pantay or pare-pareho ang pulso nito sa buong kalawakan. May mga bahagi na mas malakas ito at mayroon ding mas mahina. Nang itala ng mga siyentista ang mga pagbabagong ito sa mapa ng kalangitan, isang eksena ang tumambad sa kanila na nagpatindig balahibo. Ang mapa ng intensity ng signal ay bumuo ng isang hindi kapani-paniwalang komplikado at three-dimensional na imahe. Isa itong hologram. Malabo ang imahe, parang isang lumang litrato, pero may ilang detalye na makikita. Ito ay isang double helix.
katulad ng molekula ng DNA. Ngunit hindi lang ito simpleng DNA. Sa loob ng helix, may mga istruktura na mukhang planetary system at ang mismong helix ay tila nakapaloob sa isang istrukturang kahawig ng isang galaksya. Parang isang diagram o isang blueprint ng kung ano. Pero kung ano ito, walang nakapagsabi. Mapa ba ito? Instruksyon sa paggawa ng isang bagay? O isang simbolikong paglalarawan ng buhay sa universo? Ang pagtuklas sa hologram ay nagdulot ng panibagong alon ng diskusyon. Sabi ng mga skeptics, isa lang itong pareidolia, ang ugali ng utak ng tao na makita ang pamilyar na hugis sa mga random na pattern, tulad ng pagkakita natin ng mukha sa mga ulap o sa ibabaw ng Mars. Iginiit nila na kailangan ng mas matibay na ebidensyang estadistikal na hindi lang ito basta random na distribusyon. Ngunit ang mga naniniwala sa signal ay tumutukoy sa pagiging komplikado at kaayusan ng imahe. Masyadong mataas para maging aksidente. Higit pa rito, hindi static ang imahe. Napakabagal ng pagbabago nito na tila nagpapakita ng isang proseso na umuunlad. May mga bahagi ng helix na lumiwanag habang ang iba naman ay lumabo. Parang may nagpapakita sa atin ng isang mabagal, maringgal na proseso na maaaring tumagal ng milyon-milyong taon. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng bago at mas mabigat na hamon sa mga cryptographer at linguist ng Project Aegis. Ngayon, hindi na lang sila magde-decipher ng isang one-dimensional sequence, kundi isang three-dimensional na imahe na nagbabago sa paglipas ng panahon. Para itong lumipat mula sa pag-solve ng crossword puzzle tungo sa pag-intindi ng isang pelikula sa isang di pamilyar na wika, walang tunog, at may mga putol-putol na eksena. Natanggap ng sangkatauhan ang una nitong mensahe mula sa kaibuturan ng kalawakan. Ito ay lubhang napakaganda, ngunit ganap na hindi maintindihan. Ang teorya tungkol sa artipisyal na senyal, kahit pag-aano ito kaimposible tignan, ay lalo namang nagiging kapani-paniwala. Pero ito ay nagbigay ng isang napaka-awkward na tanong. Bakit ngayon lang? Sa sukatan ng kosmos, napakaliit pa lang ng panahong binuno ng ating sibilisasyon. Ang kakayahan nating mag-obserba ng buong kalangitan ay nag-umpisa lang nitong nakalipas na mga taon. Kung ang cosmic beacon na ito ay tumatakbo na ng milyon-milyong taon, bakit ngayon lang natin ito napansin? Nagkataon lang ba na gumawa tayo ng tamang instrumento sa eksaktong sandali na nagsimula ang palabas? O kaya sinindihan ito para sa atin? Ang ideyang iyon ay sobrang anthropocentric, nakatuon sa tao, na karamihan sa mga siyentista ay ayaw itong isaalang-alang noong una. Ang isipin na isang Kardashev Type 3 civilization ay nagbigay pansin mismo sa atin ay parang sukdulan ng pagiging mayabang ng tao. Pero habang nawawala ang iba pang posibleng paliwanag, ang bersyon na ito ang isa sa mga natitirang posibilidad. Paano kung naghihintay lang sila sa lahat ng panahong ito? Naghihintay na makamit natin ang isang partikular na antas ng teknolohiya. Siguro, ang pag-launch ng mga unang radio telescope o ang pag-alis natin sa atmosfera o ang paglikha ng internet ang siyang naging senyal sa kanila. Senyal na nagpapakita na sa maliit na planetang ito sa Orion Arm, mayroon ng katalinuhan na handang makipag-ugnayan. Baka ayaw nilang makialam noon upang hindi maistorbo ang ating natural na pag-unlad na sinusunod ang tila isang prime directive mula sa Star Trek. Ngayon, dahil nagsisimula na tayong mag-ingay sa radio waves at nagiiwan ng bakas sa kalawakan, nagpasya sila na ito na ang tamang oras. Sinindihan nila ang kanilang beacon na nakaset up
para tiyak na mapansin natin sa kasalukuyan nating teknolohiya. Siyempre, nakaka-flatter ang ideyang ito sa ating ego, pero nagdadala rin ito ng napakalaking responsibilidad. Kung totoo ito, bawat susunod nating hakbang ay aalamin nila. Hindi na lang tayo nabubuhay sa ating planeta. Nasa entablado na tayo. At kung paano tayo kikilos, magkakaisa ba tayo sa harap ng kawalang katiyakan o magpapatuloy sa mga digmaan at paghihiwalay ay maaaring makakaapekto sa pagtingin sa atin ng ating di nakikitang mga nakatatandang kapatid sa katalinuhan. Siguro, hindi lang ito isang simpleng kontak. Siguro, isa itong pagsusulit. Lumayo muna tayo sa mga pandaigdigang usapin at tingnan natin ang penomenong ito sa mas teknikal na pananaw. Paano nga ba ito gagana? Paano natin mapakutitap ang isang bituin? Ang mga theoretical physicist na nagtatrabaho sa Project Aegis ay nagmungkahi ng ilang mekanismong haka-haka at bawat isa ay mas kakaiba kaysa sa nauna. Ang unang ideya ay nakatuon sa neutrino. Ang mga neutrino ay elementary particles na halos hindi nakikipag-ugnayan sa matter. Bawat segundo, bilyon-bilyong neutrino mula sa araw ang dumadaan sa ating katawan nang hindi natin namamalayan. Pero paano kung makakalikha tayo ng isang napakalakas at nakatuon na sinag ng mga espesyal o tinatawag na sterile neutrinos na maaaring makipag-ugnayan sa matter sa ilalim ng ilang kondisyon sa pamamagitan ng pagpapatama ng sinag na ito sa core or puso ng bituin, theoretical na posible na baguhin ang bilis ng thermonuclear reactions, maaaring pigilan o palakasin ang mga ito. Sa ganitong paraan, makokontrol natin ang liwanag o luminosity ng bituin. Ang teknolohiyang makakagawa at makakapag-focus ng mga sinag na ito sa interstellar na distansya ay napakalayo pa sa ating imahinasyon. Ngunit hindi naman ito direktang nilalabag ang alam nating mga batas ng physics. Ang ikalawang hinuha ay mas eksotiko pa. Ito ay ang paggamit ng mga microscopic black hole. Ayon sa ilang teorya, posibleng nalikha ang mga primary black hole na kasing laki ng atomic nucleus noong Big Bang. Kung matututuhan nating kontrolin ang mga obheto na ito, maaari natin silang ipadala sa mga bituin. Sa pagdaan sa isang bituin, lalamunin ng black hole ang bahagi ng matter nito na pansamantalang magpapababa ng masa at liwanag ng bituin. Kung maging synchronized ang pagkilos ng trilyon-trilyong micro-black hole na ito, makakagawa tayo ng isang nakikitang epekto. Ang ikatlo at pinakawalang katapusang ideya ay ang direktang pagmamanipula sa space-time o espasyo-panahon. Isipin mo ang isang teknolohiya na kayang lumikha ng mga lokal na bubble ng curved space. Kung babalutan natin ang isang bituin ng ganoong klasing bubble, mababago natin ang nakikitang liwanag nito sa paningin ng mga tagamasid sa labas nang hindi naaapektuhan ang mismong bituin. Ito ay parang paggawa at pag-alis ng gravitational lenses ayon sa kagustuhan. Ito na ang teknolohiya ng mga Diyos na kayang muling hubugin ang buong universo. Ang lahat ng hinuha na ito ay nananatiling haka-haka lamang. Ngunit ipinapakita nito kung saan tumatakbo ang isip ng mga siyentista. Sinusubukan nilang hanapin ang teknolohikal na breakthrough na naghihiwalay sa atin mula sa mga lumikha ng signal. At mukhang ang pagitan na ito ay hindi sinusukat sa mga siglo, kundi sa mga panahon o epoka. Habang ang isang bahagi ng mundo ng agham ay abala sa pag-decipher sa senyal, ang kabilang kampo naman ay nagtanong ng kabaligtaran. Mayroon ba tayong paraan para hadlangan ito? O kaya naman, paano natin malalaman kung ang pinanggalingan nito ay nakakaramdam sa ating ginagawa?
Dahil dito, isinilang ang isa sa pinakamatapang at pinakapeligrosong eksperimento sa kasaysayan, ang proyektong Tugon. Simple lang ang ideya. Kung hindi natin kayang pakindat-kindatin ang mga bituin, marahil ay may mababago tayo sa ating sistema solar na mapapansin kahit sa napakalayong distansya. Matapos ang matitinding debate, iisa lang ang napili nilang kasangkapan na kayang gamitin. Ang mismong araw. Ang plano ay ganito: gamit ang lahat ng spacecraft ng sangkatauhan, lilikha sila ng pansamantala at napakanipis na ulap ng alikabok sa paligid ng araw. Babaguhin nila ang trajectories ng ilang malalaking asteroid mula sa sinturon at ididirekta ang mga ito papalapit sa araw. Dahil sa solar wind at radiation, magsisimulang madurog ang mga ito at lilikha ng isang malaking ulap ng alikabok. Ipinakita ng mga kalkulasyon na ang ulap na ito ay bahagyang babaguhin ang kaningningan, brightness, ng araw sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pagbabagong ito ay baliwala, pero marahil ito ay sapat na para maipakita na mayroong tao rito at nagtatangka tayong magbigay ng tugon. Ang proyektong ito ay napakadelikado. Ang kahit anong pagkakamali sa pagkalkula ay maaaring magpabagsak ng asteroid sa mundo o iba pang planeta. Nagprotesta ang mga environmentalist laban sa pagdumi sa sistema solar. Ngunit sa huli, matapos ang matinding pag-uusap at internasyonal na pag-apruba, binigyan din ito ng green light. Pagdating ng itinakdang araw ng X, ang buong sangkatauhan ay pigil hiningang nagmatyag at naging matagumpay ang lahat. Sa loob ng ilang minuto, talagang nagdilim ang araw ng bahagya na ipadala namin ang aming senyal ng tugon. Isang napakaliit, halos kaawa-awang pop lang bilang sagot sa isang napakalakas na simponya. Pagkatapos nito, naghari ang katahimikan. Lahat ng teleskopyo ay nakatutok sa langit. Inirerehistro ang pinakamaliit na pagbabago sa galactic pulsation. Lumipas ang isang oras, isang araw, isang linggo, walang nagbago. Ang metronome ng universo ay patuloy lang sa paghampas ng sarili nitong ritmo na para bang wala kaming ginawa. Hindi narinig ang aming tugon o baka sadyang binaliwala lang kami. Isa itong napaka nakakabigla at nakahihiyang fiasco. Muli nitong ipinakita ang napakalaking agwat sa pagitan ng aming kakayahan at ng kakayahan ng mga nasa likod ng misteryong ito. Hindi lang kami mga langgam na sumisigaw sa elepante. Kami ay mga infusorya sa isang patak ng tubig na nagtatangkang kumaway sa tao na nakatingin sa mikroskopyo. Ang pagkabigo ng proyektong OTCLIC ay nagpabalik sa maraming siyentipiko upang muling suriin ang pinakapangunahing mga palagay. Paano kung mali pala ang interpretasyon natin sa kalikasan ng pangyayaring ito? Paano kung hindi ito signal, hindi mensahe, at lalong hindi gawa ng anumang matalinong nilalang? Paano kung mayroon tayong nasasaksihan na isang bagong-bago at likas na pinomena na hindi pa lang natutuklasan ng ating siyensya? Ang pananaw na ito, nakilala bilang hypothesis ng bagong naturalismo, New Naturalism Hypothesis, ay dahan-dahang nakakuha ng maraming taga-suporta. Ang kanilang iginigiit, ang pag-uugnay sa pangyayari sa isang matalinong pinagmulan ay nagpapakita lamang ng ating kayabangan at ng limitasyon ng ating imahinasyon. Nangyari na ito noon sa kasaysayan ng siyensya. Dati, ang kidlat ay itinuturing na galit ng mga Diyos at ang mga kometa naman ay tanda ng kamalasan hanggang sa naintindihan ng tao ang kanilang pisikal na katangian. Nang matuklasan ang mga pulsar, ang kanilang regular na signal ay inakala ring tawag mula sa mga sibilisasyon sa labas ng mundo at binansagan pa nga itong LGM.
little green men, or maliliit na berdeng tao. Ngunit kalaunan, napatunayan na ang mga ito ay simpleng neutron star na mabilis umikot. Siguro, ngayon, tayo ay nasa bingit na rin ng pagtuklas ng isang bagong kabanata sa physics. Posibleng may umiiral na mekanismo na hindi pa natin alam na nagdudulot upang ang ilang uri ng bituin ay magkaroon ng global resonance. Maaaring may kaugnayan ito sa dark energy, madilim na enerhiya, na nagpapabilis sa paglawak ng universo. O kaya naman, may kinalaman ito sa mga nakatagong dimensyon na inihuhula ng string theory. Ngunit paano naman ang tungkol sa matematika at sa komplikasyon ng signal, ang Fibonacci numbers at ang holographic image? Ayon sa mga taga-suporta ng naturalismo, ang kalikasan mismo ay may kakayahang lumikha ng mga istrukturang labis na komplikado at may kaayusan. Nakikita natin ang Fibonacci numbers sa mga halaman, ang fractals sa mga snowflake at baybayin. Bakit hindi ito pwedeng mangyari sa mas malaking sakop tulad ng kosmolohiya? Maaaring ang mga batas na kumukontrol sa universo ay mas komplikado at mas matalino kaysa sa inaakala natin. Ang kinikilala nating artificial intelligence o artificial na talino ay, sa katunayan, pagpapakita lamang ng likas na katalinuhan ng universo mismo. Sa isang banda, ang hypothesis na ito ay nakapapanatag. Inalis nito ang takot sa isang makapangyarihan at hindi kilalang iba. Subalit, iniwan din nito ang sangkatauhan sa dati nitong kalagayan. Nag-iisa sa kawalan, kasama ang isang universo na walang pakialam at hindi kayang maunawaan. Sandali, ipagpalagay nating totoo ang hinuha na natural ang pinagmulan ng lahat. Kung gayon, anong klase ng bagong pisikal na pinomeno itong nasasaksihan natin? Isa sa pinakadetalyadong modelo sa usaping ito ay tinatawag na teorya ng pagbabagong yugto ng vacuum, vacuum phase transition theory. Sa modernong kosmolohiya, sinasabing ang ating universo ay kasalukuyang nasa tinatawag na maling vacuum, false vacuum. Ibig sabihin, ang kasalukuyang energy level nito ay hindi pa ang pinakamababa at pinakamatatag. Mayroon pang mas mababang antas ng enerhiya, ang tunay na vacuum, true vacuum. Ang paglipat mula sa maling vacuum patungo sa tunay na vacuum ay isang pagbabagong yugto, katulad ng pagiging yelo ng tubig. Kung mangyari ito, magsisimula ito sa isang punto ng universo at ang bula, bubble, ng tunay na vacuum ay lalawak ng kasing bilis ng liwanag, lalamunin ng lahat sa dinadaanan nito. Sa loob ng bulang ito, tuluyang mag-iiba ang mga batas ng pisika at magiging imposible ang ating pag-iral. Ito ang isa sa mga posibleng senaryo ng katapusan ng mundo. Pero paano kung hindi ganoon kadelikado ang pagbabagong ito? Paano kung ang universo ay hindi tuluyang bumagsak sa tunay na vacuum, kundi ito ay nagiindayog lamang o nagbabago-bago sa gilid ng paglipat na ito? Iminungkahi ng mga teorista na ang dark energy na nagtutulak palayo sa universo ang maaaring sanhi ng mga pag-indayog na ito. Para itong tubig sa takure na malapit ng kumulo at maging singaw, pero nananatiling likido at nanginginig lang. Ang mga haka-hakang pagbabago-bago ng vacuum ay maaaring magbago sa mga fundamental constant sa antas ng mikro, gaya ng nabanggit na natin. Ngunit hindi ito nangyayari ng magulo, kundi alinsunod sa isang tiyak na batas na likas sa istruktura ng space-time mismo. At ang batas na ito ay posibleng napakasalimuot na lumilikha ng mga fractal at Fibonacci pattern na mismong nasasaksihan natin. Ang ilang uri naman ng bituin ay maaaring magsilbing napakasensitibong detektor ng mga pag-indayog na ito, nagre-resonating sa kanila
at nagpapabago sa kanilang liwanag. Ipinaliwanag ng teoryang ito ang sabay-sabay na pagkilos dahil sabay na nag-iindayog ang buong universo, ang pagiging pumipili dahil tiyak na mga bituin lang ang nagre-resonate at ang kasalimuotan ng senyal. Ginawa nitong isang napakagandang musika ng universo. Ang mismong paghinga nito, ang nakakatakot na sinyal na akala natin ay galing sa mga alien. Subalit mayroon itong isang nakababahalang punto. Kung ang universo ay nagiindayog sa bingit ng pagbabagong yugto, nangangahulugan itong hindi ito matatag o unstable. At walang makakapagbigay garantiya na sa isang di inaasahang sandali ang mga pag-indayog na ito ay hindi mauuwi sa isang hindi na mababawing proseso at bigla na lang mawawala ang ating mundo. Hindi man natin alam kung ang kababalaghang ito ay gawa ng tao o likas. Pinilit nito ang sangkatauhan na muling balikan ang ating kalagayan sa universo. Sa buong kasaysayan natin, namuhay tayo sa paniniwalang ang kalawakan ay malayo, malamig, at halos walang laman. Ito ay simpleng background lamang ng ating buhay sa lupa. Inaral man natin ang mga bituin at naglunsad ng mga rocket. Parang tao lang tayong nakatayo sa dalampasigan na nagmamasid sa karagatan. Hindi natin ramdam na tayo'y bahagi nito. Ngunit ang pagtuklas sa mga misteryosong kumikislap na bituin ay nagpabago nito ng tuluyan. Ang kalawakan ay hindi na lang isang background. Bigla, ito'y naging buhay, dinamiko, at puno ng mga misteryo na direktang may kinalaman sa atin. Para itong isang taong buong buhay na nanirahan sa isang silid na walang butas at biglang nakarinig ng musikang nagmumula sa kabila ng dingding. Lumaki ang mundo, naging masalimuot at hindi na gaanong mahulaan. Nagdulot ito ng malalim na pagbabago sa ating pag-iisip. Ang dating mga sandigan, relihiyon, nasyonalismo at kultura ng pagkonsumo ay nayanig sa harap ng napakalaking misteryong ito. Bakit pa tayo mag-aaksaya ng panahon sa pakikipagtalo sa mga hangganan at yaman kung ang ating sibilisasyon ay isa lamang munting partikulo na nanonood sa kosmikong palabas? Ito ay nagbunga ng pag-usbong ng bagong pananaw sa mundo na matatawag nating kosmismo ng ika-21 siglo. Mas naging interesado ang mga tao sa agham, filosofiya at sa kinabukasan ng sangkatauhan bilang isang uri. Nagbalik ang interes sa paglalakbay sa kalawakan, ngunit hindi na ito pakikipagkarera ng mga superpower, kundi isa ng pangangailangan. Ang ideya na dapat tayong manirahan sa ibang mga planeta ay hindi na lang magandang pangarap ng mga science fiction na manunulat. Ito ay tiningnan bilang nag-iisang tunay na siguro kung sakaling hindi pala matatag ang ating mundo o kung ang mga lumikha ng signal ay hindi pala kaibigan. Ang kababalaghang ito ay naging katalista na posibleng magtulak sa sangkatauhan na lumabas sa ating planetang duyan at tuluyan ng maging ganap na may gulang. Naglagay ito sa harap natin ng isang salamin at doon nakita natin ang ating sarili, hindi lang bilang mga tagalupa, kundi bilang mga mamamayan ng universo na kailangan palang malaman ang ating mga karapatan at tungkulin sa malawak at kakaibang mundong ito. Habang nagde-debate ang mga pilosopo tungkol sa papel ng tao sa sansinukob, ang mga inhinyero at programmer naman ay abala sa pinakaambisyosong proyekto, ang lumikha ng artificial intelligence na kayang umintindi ng senyalis. Ang utak ng tao, sa kabila ng henyo nito, ay napakabagal at limitado para suriin ang napakalaki at multidimensional na daloy ng datos. Napagdesisyunan na tanging ang self-learning neural network ng bagong henerasyon lang ang makakahanap ng mga nakatagong pattern sa gitna ng tila gulo o
chaos para sa tao. Sa mga pinakamalaking supercomputer center sa mundo, inilunsad ang proyektong Oracle. Dito isinalang ang lahat ng datos na nakalap mula sa iba't ibang teleskopyo, kasama na ang lahat ng kaalaman ng tao sa physics, mathematics, linguistics, biology, at maging sa sining. Ang layunin ay hindi lang maghanap ang AI ng mathematical patterns, kundi maghanap din ito ng mga analogy, metaphor, at intersubject connections na posibleng magbigay linaw sa misteryo. Sa loob ng ilang buwan, nanahimik ang Oracle habang pinoproseso nito ang petabytes ng impormasyon. Pagkatapos, nagsimula itong maglabas ng mga resulta at ang mga resultang ito ay mas kakaiba pa kaysa sa inaasahan. Natuklasan ng artificial intelligence na ang senyalis ay may hindi lang isa, kundi ilang naka-embed o nested na istruktura ng impormasyon. Sa isang antas, ito ay masalimuot na matematika na tila naglalarawan ng mga fundamental na batas ng physics. Ang ilan sa mga ito ay hindi pa natin alam. Sa isa pang antas, ang senyalis ay may istrukturang nakakagulat na kahawig ng isang musical piece. May harmony, ritmo, at paulit-ulit na tema, ngunit nakabatay sa mga prinsipyo na iba sa musika ng daigdig. Sa ikatlong antas, may nakita ang AI na ikinategorya nitong quasi-biological code, mga sequence na kahalintulad ng genetic code sa sobrang komplikasyon at dami ng impormasyon, pero higit na mas masalimuot. At ang pinakamahalaga, magkakaugnay ang lahat ng antas na ito. Ang mathematical formulas ang nagdidikta sa harmony ng musika at ang musika naman ang nagko-code sa biological na impormasyon. Para itong isang multidimensional na wika kung saan ang iisang mensahe ay pwedeng basahin bilang isang scientific treatise, isang symphony, o isang instruksyon kung paano gumawa ng buhay. Nangangahulugan ang pagkakatuklas na ito na nakikipag-ugnayan tayo sa isang kaisipan kung saan ang agham, sining, at mismong buhay ay hindi magkakahiwalay na larangan, kundi bumubuo ng iisa at buong kabuuan. At para maintindihan sila, marahil, kailangan nating ganap na baguhin ang ating paraan ng pag-iisip. Inilabas na ang resulta mula sa tinatawag na artificial intelligence na Oracle at nagdulot ito ng panibagong matinding pagtatalo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng komplikadong istrukturang ito? Isa sa pinakapopular na interpretasyon ay tinawag na hypothesis ng universal genome. Ayon dito, ang signal daw ay naglalaman ng kumpletong impormasyon tungkol sa buhay sa universo, isang uri ng source code ng paglikha. Inilalarawan ng mathematical level ang mga pisikal na batas na kailangan para umiral ang buhay. Ang musical level naman, maaaring ito ang description ng mga proseso ng ebolusyon, ang ritmo at harmoniya nito. At ang biological code, ito na mismo ang programa ng buhay. Marahil kasama pa ang mga halimbawa ng iba't ibang anyo nito na matatagpuan sa ibang planeta. Kung totoo ang hypothesis na ito na ang pinakadakilang kaloob na maaaring ibigay sa atin. Ito ang sagot sa lahat ng ating mga katanungan. Ito ang susi para maintindihan natin kung paano nagsimula ang buhay, paano ito umuunlad, at marahil kung paano ito likhain ng artipisyal. Maaari tayong bigyan ito ng teknolohiya para mag-terraforming ng mga planeta, gamutin ang lahat ng sakit, at makamit pa ang immortalidad. Pero, gaya ng anumang dakilang kaloob, may dala rin itong matinding panganib. Paano kung, gaya ng mga baguhang programmer, subukan nating gamitin ang source code na ito nang hindi pa lubos na nauunawaan? Maaari tayong aksidenteng makalikha ng isang bagay na nakakatakot, isang virus na hindi makontrol, or isang agresibong anyo
ng buhay na wawasak sa sarili nating biosphere. O kaya, kung mapunta ang impormasyon sa maling mga kamay, maaari itong maging isang ganap na sandata. Isipin mo, isang bansa na matututong lumikha ng biological weapon batay sa mga prinsipyo mula sa labas ng mundo. Sandatang wala tayong anumang depensa. Dahil dito, gumawa ang pandaigdigang komunidad ng desisyong walang katulad, ang magpataw ng moratorium sa anumang pagtatangka na gamitin sa praktikal na paraan ang impormasyong nakuha mula sa signal. Ang lahat ng datos ay inilihim at ang access dito ay nilimitahan lamang sa iilang piling siyentista. Ang sangkatauhan ay naging tulad ni Aladdin na nakakita ng mahiwagang lampara, ngunit takot kuskusin ito. Mayroon na tayo ngayong kapangyarihan na maaaring mag-angat sa atin patungo sa mga bituin o tuluyan tayong magwasak. At ang bigat ng pagpili na ito ay nakasalalay sa ating henerasyon. Tigilan muna natin ang pag-iisip sa lahat ng komplikadong teorya. Balik tayo sa simpleng pagdama ng tao. Ano ba talaga ang nararamdaman natin kapag nakatingin tayo sa mga bituin na kumikinang? Sa libu-libong taon, ang gabi ay sagisag ng kawalang hanggan, katahimikan at pagiging permanente. Ang Polaris or North Star ay hindi gumagalaw at ang mga konstelasyon ay umiikot sa mga landas na madaling hulaan. Ito ang naging angkla natin sa kaguluhan ng mundo, isang paalala na may mas malaki at mas matatag kaysa sa maikling buhay natin. Ngayon, ang simbolo ng katatagan na ito ay naglaho. Ang kalangitan ay naging buhay, pabago-bago at misteryoso. Hindi na lang ito magandang tanawin. Isa na itong kausap na humihima sa atin sa isang wikang hindi natin lubos na maunawaan. Naglilikha ito ng magkahalong damdamin. Sa isang panig, mayroon tayong pagkamangha, yung tinatawag ng mga pilosopo na sublime o pagkadakila. Ito ang pakiramdam ng ating pagiging maliit sa harap ng isang bagay na walang hangganan at lubos na makapangyarihan. Iyan din ang damdaming mararamdaman mo kapag nakatayo sa bingit ng Grand Canyon o nakatingin sa nagngangalit na karagatan. Ito'y naglilinis sa atin, inilalayo tayo mula sa kalokohan at pagmamadali. Subalit, sa kabilang dako, mayroong matindi at sinaunang pagkabalisa. Ang pagkasira ng nakasanayang kaayusan ay palaging nakakapangilabot. Para itong biglang sumikat ang araw sa kanluran. Winawasak nito ang pinakapundasyon ng ating pagtitiwala sa mundo. Hindi na tayo makakasiguro na ang darating na bukas ay magiging katulad pa rin ng ngayon. Ang dalawang magkasalungat na damdamin na ito, pagkamangha at pagkabalisa, ay ang bagong emosyonal na pundasyon ng buong sibilisasyon ng tao. Napapansin ng mga psychologist ang pagdami ng mga nagdurusa sa tinatawag na cosmic anxiety disorder. Ngunit kasabay nito, marami ang nakakahanap ng bagong kahulugan at ng pakiramdam na kabilang sila sa isang malaking pangyayari. Marahil, ito mismo ang naging layunin ng mga nagpadala ng signal, kung sakali mang totoo sila. Hindi lang para maghatid ng impormasyon, kundi para baguhin tayo sa emosyonal na antas. Hilahin tayo palayo sa kawalang pakialam at piliting muli tayong magtanong ng mga malalaking katanungan. Sino tayo? Saan tayo nagmula? At saan talaga tayo patungo? Sa dami ng datos na sinusuri ng Oracle, may natuklasan na namang kakaiba. Hindi pare-pareho ang signal sa lahat ng direksyon. May isang partikular na punto sa kalangitan kung saan dumarating ito ng bahagyang mas maaga, mga ilang millisecond lamang. Ang puntong ito ay patungo sa sentro ng ating galaksya, sa konstelasyon ng Sagittarius. Dito matatagpuan ang sikat na supermassive black hole na tinatawag na Sagittarius A-star.
Sagittarius A. Dahil dito, nabuo ang isang bagong teorya na tinawag na hypothesis ng central na repeater. Ayon dito, hindi nakakalat ang pinagmulan ng signal, kundi nagmumula lang ito sa isang partikular na lugar, posibleng sa mismong sentro ng galaksya. At ang nakikita natin sa buong kalawakan ay refleksyon o re-emission lang nito. Paano ito gumagana? Isipin na lang natin na may isang napakalakas na transmitter sa sentro ng Milky Way. Naglalabas ito ng kakaibang radiation, marahil ang sinasabing sterile neutrinos or di kaya naman ay gravitational waves na kumakalat sa lahat ng direksyon. Pagdating ng radiation na ito sa mga bituin, nakikipag-ugnayan ito at pinipilit silang baguhin ang kanilang liwanag. Nangyayari ito ng pare-pareho sa mga bituin na magkakapareho ang uri. Sa madaling salita, nagiging isang malaking network ng pasibong repeater ang lahat ng bituin sa ating galaksya. Sila ay sabay-sabay na kumukurap ayon sa ritmo ng central na transmitter. At kung bakit nakikita rin natin ang epektong ito sa ibang mga galaksya, ipinaliliwanag ito na baka may sariling supermassive black hole at transmitter ang sentro ng bawat malaking galaksya at lahat sila ay synchronized o sabay-sabay na gumagana. Ang teoryang ito ay matalinong sinolusyunan ang problema tungkol sa paglalakbay ng signal na mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Hindi na kailangang maglakbay ng signal ng mas mabilis pa sa liwanag. Ang kailangan lang ay sabay-sabay na magbukas ang lahat ng transmitter. Posible itong gawin kung matagal na silang nilikha at na-program. Nagbigay rin ng panibagong kahulugan ang hinuha na ito sa holographic mass na larawan ng DNA. Siguro, hindi lang ito basta larawan, kundi ito ang address ng nagpadala. Hanapin ninyo kami sa sentro ng galaksya, malapit sa buhay na katulad ng sa inyo, para itong isang imbitasyon. Ngunit isa itong imbitasyon papunta sa pinakamapanganib at pinakamagulong lugar sa buong galaksiya, sa mismong tabi ng halimaw na lumalamon ng mga bituin. Nakakaintriga man ang haka-haka tungkol sa isang transmitter sa sentro ng ating galaksya. Ang tanong ay, paano natin ito mapapatunayan? Ang direktang pagmamasid sa sentro ng Milky Way ay napakahirap. Natatakpan ito ng makakapal na ulap ng interstellar na alikabok at gas na humaharang sa visible light. Kaya, ang tanging paraan para pag-aralan ito ay sa pamamagitan ng radio, infrared at X-ray wave bands. Kahit pa ganun, agad-agad itinutok ang lahat ng available na radio telescopes sa paligid ng supermassive black hole na Sagittarius A. Hinanap ng mga siyentista ang kahit anong kakaiba, mga abnormal na pinagmumula ng radyo, paulit-ulit na pagbugso ng enerhiya o kakaibang gravitational fluctuations. Sa simula, wala silang nakita. Gaya ng dati, ang sentro ng galaksya ay maingay at magulo. Ngunit pagkatapos, sa masusing pag-aaral ng data gamit ang neural network na tinatawag na Oracle, natagpuan ang isang maliit ngunit napakahalagang pahiwatig. May ilang bituin na umiikot sa supermassive black hole sa sobrang haba ng mga orbit. Matagal nang ginagamit ang pagsubaybay sa kanilang galaw upang masukat ng tumpak ang bigat ng black hole. Dito nakita ng Oracle ang kakaiba. Ang bituin na S2 ay nagpapakita ng katiting at paulit-ulit na paglihis sa trajectory na itinakda ng General Theory of Relativity. Ang mga paglihis na ito ay halos hindi na masusukat, nasa pinakadulo na ng accuracy ng instruments. Ngunit nandoon ito at ang period nito ay nagtugma sa pulsation period ng universal signal. Ito ay hindi direktang ebidensya pero napakabigat nito.
mayroong isang bagay malapit sa black hole na nagdudulot ng dagdag na epekto sa bituing ito. Maaaring ito ay gravity mula sa isang di nakikitang bagay na umiikot din doon. Ano ito? Ipinakita ng mga kalkulasyon na ang bigat ng bagay na ito ay napakalaki, ilang beses na mas mabigat kaysa sa Jupiter. Gayunpaman, wala itong ibinubuga na radiation sa anumang spectrum. Ito ay isang di nakikita, super dense, at napakamakapangyarihang object. Posibleng ito na ang transmitter o kahit man lang bahagi nito. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng bagong sigla. Ang misteryo ay hindi na lang abstract o universal. Mayroon na itong konkretong direksyon. Ngayon, may layunin na ang sangkatauhan, makarating sa sentro ng galaksya at makita ang lahat sa sarili nating mga mata. Isang gawain na mangangailangan ng libu-libong taon at mga teknolohiya na sa ngayon ay pangarap pa lang. Pero ngayon, alam na natin kung saan patungo. Sandaling isipin natin na nagtagumpay ang sangkatauhan sa hinaharap na kumpletuhin ang di kapani-paniwalang paglalakbay na ito. Ano kaya ang matatagpuan nila roon sa puso ng Milky Way, malapit sa kalaliman na lumalamon ng liwanag? Maraming posibleng senaryo at bawat isa ay karapat dapat isulat sa isang nobela ng science fiction. Siguro, may matutuklasan silang dambuhalang artipisyal na istruktura na pumapalibot sa black hole. Isang bagay na parang Dyson sphere, pero hindi nakatayo sa paligid ng bituin, kundi sa paligid ng isang gravity well. Ang ganitong istruktura ay kayang gamitin ng napakalaking enerhiya na inilalabas kapag nahuhulog ang matter sa black hole. At ang transmitter na iyon na ating pinag-uusapan ay maaaring isa lamang sa napakarami nitong mga function. Sino ang nagtayo ng megastructure na ito? Baka ito ay pamana ng isang matagal ng naglahong sibilisasyon na nag-iwan ng automatikong beacon na ito, tulad ng pag-iwan natin ng mga monumento. Maaari silang naglaho na milyon-milyong taon na ang nakalipas, ngunit ang kanilang likha ay patuloy na gumagana, nagpapadala ng mensahe sa kawalang hanggan na sila ay minsan naging bahagi ng buhay. Ang ikalawa at mas nakakabagabag na senaryo ay hindi ito istruktura kundi isang nilalang. Paano kung ang katalinuhan sa universo ay hindi lamang tumatanggap ng biolohikal na anyo, kundi pati na rin ng ganap na ibang forma? Halimbawa, isang plasma o gravitational mind na kayang mabuhay sa matitinding kalagayan ng accretion dischemas ng black hole. Para sa nilalang na ito, na binubuo ng purong enerhiya o nakabaluktot na espasyo, ang pagkontrol sa liwanag ng mga bituin ay maaaring maging natural na paraan ng pakikipag-ugnayan tulad ng pagsasalita para sa atin. Ang pakikipagtagpo sa ganitong uri ng isip ay magiging isang tunay na pagsubok sa ating pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng buhay. Mayroon ding pangatlo, ang pinakametapisikal na opsyon. Marahil, sa gitna ay walang bagay o nilalang, kundi isang uri ng node or ugnayan ng realidad, isang punto kung saan ang ating universo ay nakikipag-ugnayan sa ibang mga dimensyon o ibang universo. At ang signal na natatanggap natin ay hindi mensahe mula sa kung sino man, kundi isang uri ng aliw-iw o echo mula sa kabilang bahagi ng paglikha na lumalabas papunta sa ating mundo. Sa kasong ito, ang paglalakbay patungo sa sentro ng kalawakan ay hindi lamang paglalakbay sa espasyo, kundi paglampas mismo sa ating realidad. Alinman sa mga bersyon na ito ang totoo, hindi natin alam. Subalit, ang mismong pagkakaroon ng ganitong layunin, ng ganitong dakilang kababalaghan, ay may kakayahang itulak ang pag-unlad ng ating sibilisasyon
sa libu-libong taon. Habang ang mga siyentipiko ay abala sa pagpaplano para sa malayong kinabukasan, ang mga politiko at militar ay nakatuon sa mas mahahalagang issue, ang pagkatuklas ng posibleng pinagmulan ng signal sa gitna ng kalawakan ay nagpabago sa pandaigdigang sitwasyon. Ang kalawakan ay hindi na lamang espasyo para sa agham at komersyal na satellite. Ito ay naging pangunahing estratehikong hangganan. Nagsimula ang isang bagong space race, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sa pagitan ng dalawang superpower, kundi ng lahat ng bansa na may kakayahang pangkalawakan. Ang layunin ng karerang ito ay hindi lamang makarating sa buwan or Mars, kundi ang makalikha ng mga teknolohiyang makasisiguro sa kaligtasan ng daigdig laban sa anumang banta mula sa labas at magbigay ng kalamangan sa anumang magaganap na pakikipag-ugnayan sa hinaharap. May mga bagong sistema ng planetang depensa na binuo na kayang palihisin hindi lamang ang mga asteroid, kundi pati na rin ang mga hakahakang sasakyang panlaban ng kalaban. Gumawa rin sila ng mga bagong uri ng teleskopyo na kayang magmasid sa gitna ng kalawakan ng may detalyeng hindi pa nasaksihan noon. Nagsimula ang mga pag-aaral sa mga bagong henerasyon ng makina, photonic, ionic, at maging ang mga nakabatay sa ideya ng warp drive na kayang baluktutin ang espasyo-panahon, space-time. Kasabay nito, pinag-aralan ng pinakamahuhusay na isip ng sangkatauhan ang problema ng wika ng pakikipag-ugnayan. Kung makakatanggap tayo ng mas may kabuluhang mensahe, paano tayo makasisigurado na tama ang ating pagkakaintindi rito? Ang mga salitang kapayapaan o digmaan ay maaaring magkaroon ng ibang-ibang kahulugan para sa isang sibilisasyon na ang karanasan at biyolohiya ay lubos na naiiba sa atin. Isang buong disiplina ng agham ang nabuo, ang exolinguistics, na nagtatangkang gumawa ng universal na wika na nakabatay hindi sa mga salita, kundi sa mga pangunahing konsepto ng matematika at lohika. Ang militarisasyon at pagpapatibay ng seguridad sa kalawakan ay isang hindi maiiwasang reaksyon sa pagharap sa malaking misteryo. Ang sangkatauhan, tulad ng sinumang nilalang, kapag nakaharap sa isang bagay na hindi maunawaan at posibleng mapanganib, ang unang naiisip ay ang pagtatanggol sa sarili. Ngunit marami ang nangamba na sa paghahanda natin sa giyera laban sa hakahakang kalaban, baka mawala ang pagkakataon para sa mapayapang dialogo at ang pinakadakilang pagtuklas sa ating kasaysayan. Ang kabalintunaan ay, para maging handa sa pakikipag-ugnayan, kailangan nating paunlarin ang mga teknolohiyang maaari ring gamitin sa tuluyang pagkasira ng ating sarili. Sa ilalim ng anino ng mga naglalakihang proyekto ng gobyerno at mga programa ng militar, may umusbong na isa pang pagkilos. Mas tahimik, ngunit hindi kailanman nagpatalo sa kahalagahan. Ito ang kilusan para sa kamalayang pangkalawakan or cosmic awareness. Ang mga taga-suporta nito na kinabibilangan hindi lang ng mga siyentista at pilosopo, kundi pati na rin ng mga pintor, musikero at makata ay iginiit na ang pangunahing misyon ng sangkatauhan ngayon ay hindi ang makagawa ng pinakamalaking teleskopyo or pinakamabilis na rocket, kundi ang ihanda ang ating sariling kamalayan para sa kontak. Sabi nila, hindi natin mauunawaan ang talino ng sansinukob hanggat hindi natin nauunawaan ang ating sarili. Hindi tayo makikipagdialogo sa iba hanggat hindi tayo natututong makipagdialogo sa isa't isa. Ang kilusang ito ay nanawagan para sa isang pandaigdigang pagbabago sa pagpapahalaga. Sa halip na kompetisyon, magkaroon tayo ng kooperasyon. Sa halip na pagkonsumo,
paglikha, sa halip na nasyonalismo, kamalayang pangplaneta. Ang mga pintor ay gumawa ng mga obra at instalasyon. Sinusubukang ibiswalisa ang hindi maabot na senyal. Ang mga musikero naman ay sumulat ng mga simponiya. Ginagamit ang mga pattern ng matematika mula sa pulso ng mga bituin bilang pundasyon ng musika. Ang mga manunulat ng science fiction ay sinuri sa kanilang mga libro ang lahat ng posibleng senaryo ng hinaharap mula sa mga utopia hanggang sa mga anti-utopia, inihahanda ang sangkatauhan para sa anumang kahihinatnan. Ito ay tila isang muling pagsilang ng kultura na nag-ugat mula sa isang sulyap sa kalaliman ng kalawakan. Napagtanto ng mga tao na ang ating pangunahing kayamanan ay hindi ang teknolohiya, kundi ang ating kakayahang makaramdam, lumikha at magtanong. At marahil, ang mga katangiang ito, ang kuryosidad, empatiya, ang paghahangad sa kagandahan, ang siyang pangkalahatang wika na mauunawaan ng sino mang nilalang sa universo. Marahil, ang pinakamahusay na sagot na maaari nating ipadala sa kalawakan ay hindi isang radio signal o isang space shuttle, kundi isang simponiya ni Mozart, isang obra ni Da Vinci, o isang tapat na hangarin na umunawa. Ang kilusang ito ay hindi nag-alok ng tiyak na solusyon, ngunit lumikha ito ng kultural at psikolohikal na pundasyon kung saan maaaring sumibol ang mga solusyong iyon. Ipinapaalala nito sa atin na bago tayo maglakbay patungo sa mga bituin, kailangan muna nating ayusin ang ating sariling tahanan at ang ating sariling kaluluwa. Ilang taon na ang lumipas mula nang matuklasan ng misteryo. Ang matinding gulat at taranta noong simula ay napalitan na lamang ng nakasanayan. Ang sangkatauhan ay tuluyan ng nasanay sa mga kumikislap na bituin, gaya ng pagkasabi natin sa lahat ng bagay. Naging bahagi na sila ng ating buhay, isang ingay sa likuran na nababanggit na lang sa balita, ngunit hindi na nagdudulot ng matinding pagkamangha. Ang proyektong Aegis ay nagpapatuloy sa operasyon nito, ngunit walang malalaking tagumpay. Ang senyal ay nanatiling hindi pa rin na-decode. Ang panibagong space race ay nagpatuloy, ngunit naging isa na lang itong mabagal at napakamahal na labanan ng mga budget at teknolohiya. Ngunit, isang ordinaryong araw, nangyari ang hindi inaasahan. Nagbago ang senyal. Ang 17-hour cycle nito na hindi nagbago kailanman ay biglang nagulo. Naging irregular at magulo ang mga pulso. At pagkatapos, tuluyan na silang huminto. Ganap na tumigil. Ang kalangitan ay bumalik sa dati. Payapa, walang hanggan, at tahimik. Tumigil na ang pagkislap ng mga bituin. Sa loob ng ilang oras, naghari ang matinding panika sa proyektong Aegis. Akala ng lahat may problema sa kagamitan. Ngunit lahat ng teleskopyo sa buong mundo ay iisa lang ang pinakita. Naglaho ang senyal. Naglaho ng kasing bilis ng biglaang pagdating nito. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa noong dumating ang senyal. Ano ito? Nasira ba ang transmitter sa gitna ng kalawakan? Or pinatay? Kung pinatay, bakit? Posible bang napansin ang ating walang kabuluhang tugon sa proyektong Responde at kinonsidera itong masama o napakaprimitibo kaya tayo ay tinalikuran na lang? O kaya, kabaligtaran, ito ba ang huling yugto ng isang pagsubok na hindi natin naipasa? O marahil, mas simple lang ang lahat, isa lang itong natural na phenomenon na bigla na lang natapos. Ang katahimikan na bumalot sa kalawakan ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na musika ng senyal. Habang nariyan ito, may layunin ng sangkatauhan, may misteryong nagbubuklod sa ating lahat. Ngayon, naiwan na lang ang kawalan at hindi natukoy na dahilan.
Para tayong isang tao na ilang taong nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang kausap, tapos bigla na lang binabaan ng telepono nang hindi man lang nagpapaalam. Parang may nawala. Muling nakaramdam ng pag-iisa ang sangkatauhan. Ngunit ito ay ibang klase ng pag-iisa. Hindi na ito ang inosenteng pag-iisa ng bata na walang alam na mayroon palang ibang tao. Ito na ang mapait na kalungkutan ng isang matanda na nakita ang posibilidad ng pagkakaibigan. Ngunit kalaunan ay tinanggihan. Pero hindi pa diyan natatapos ang kwento. Ilang linggo matapos mawala ang signal, may napansin na bago ang mga astronomong nagmamanman sa sentro ng kalawakan. Mula sa lugar kung saan inakala nilang nagmula ang pinanggalingan, may biglang sumambulat, isang natatangi, hindi ka panipaniwalang malakas at saksakang tuwid na pulse ng kung ano. Hindi ito liwanag, hindi radio waves, at hindi rin neutrinos. Hindi matukoy ng mga instrumento ang kalikasan nito. Naitala lang nila ang panandaliang pagbaluktot sa space-time. At ang pulse na ito ay eksakto, walang mintis, na nakatuon patungo sa ating solar system. Gumagalaw ito sa bilis ng liwanag. Nangangahulugan ito na mayroon tayong humigit kumulang 26,000 taon bago ito dumating sa atin dahil ganoon kalayo ang naghihiwalay sa atin mula sa sentro ng galaksya. Ano ito? Isang paalam? Isang babala? O may iba pa? Ang artificial intelligence na Oracle, matapos suriin ang istruktura ng pulse na ito, ay nagbigay ng iisang option na pinaniniwalaan nitong pinakaposible. Isa itong pakete ng impormasyon. Hindi ka panipaniwalang siksik ang laman. At sa tingin, naglalaman ito ng mismong instruksyon ang universal na genome na naka-encrypt sa pandaigdigang signal, ngunit ngayon ay nasa compressed at concentrated na anyo. Ito ay isang regalo o ang Pandora's Box. May pinadalang pakete sa atin at may 26,000 taon ang sangkatauhan para maghanda sa pagtanggap nito. Ang panahong iyon, na napakalaking haba kung ikukumpara sa buhay ng tao, ay isang kisap mata lamang sa sukatan ng kalawakan. Naglalatag ito ng panibagong hamon sa ating harapan. Hindi lang tayo dapat mabuhay bilang isang uri sa panahong ito. Dapat nating panatilihin at palaguin ang ating kaalaman at ipasa ito sa daan-daang henerasyon. Kailangan nating bumuo ng isang sibilisasyon na karapat-dapat tumanggap ng regalong ito at may kakayahang gamitin ito ng matalino. Ito ang pinakadakilang pagsubok sa ating kasaysayan. Ngayon, hindi lang tayo may misteryo, kundi mayroon na tayong tiyak na layunin at tiyak na deadline. 26,000 taon. Nagsimula na ang orasan, ang kapalaran ng sangkatauhan, kung magiging isang galactic civilization tayo o maglalaho ng hindi nabubuksan ng pakete, ay nakasalalay na ngayon lamang sa atin. Nakasalalay ito sa kung malalampasan ba natin ang ating mga pagkakaiba, ang ating kasakiman, ang ating katangahan. Nakasalalay ito sa kung magiging isa ba tayong sangkatauhan na nakatingin sa iisang kinabukasan. At heto na tayo, nasa mismong umpisa ng napakahabang paglalakbay na ito. Ano ang kabuluhan ng kasaysayang ito sa ating mga nabubuhay ngayon? Ang kabuluhan nito ay nabubuhay tayo sa pinakamahimalang panahon. Tayo ang henerasyon na unang nakabatid sa katotohanang hindi tayo nag-iisa sa universo. Tayo ang henerasyon na pinagkalooban ng tungkuling gawin ang unang hakbang sa isang landas na tatagal ng 26,000 taon. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay maaaring nakapanghihina ng loob, ngunit ito rin ang nagbibigay ng hindi kapanipaniwalang kahulugan sa ating buhay.
Bawat kilos natin, bawat tuklas ng agham, bawat obra ng sining, bawat gawa ng kabutihan at pagkakaisa, lahat ng ito ay maliit na kontribusyon sa dakilang kinabukasan ng ating mga inapo. Para tayong nagtatayo ng pundasyon para sa isang katedral na matatapos pagkaraan ng libu-libong taon. Nagtatanim tayo ng mga punong hindi natin kailanman mapapahingahan ang lilim. Ngunit ginagawa natin ito dahil lubos tayong naniniwala sa kinabukasan. Ang misteryo ng kumukurap na mga bituin, bagamat nalutas na, ay nag-iwan sa atin ng pinakadakilang pamana, ang pag-asa at layunin. Nagpaalala ito na ang universo ay walang hanggang komplikado at napakaganda, at ang pinakanakakaengganyo ay hindi ang paghahanap ng sagot, kundi ang mismong proseso ng pagtuklas. Ipinakita nito na kahit ang pinakamaliit na sibilisasyon na nawawala sa gilid ng galaksya ay maaaring maging bahagi ng isang napakadakilang bagay. Ngayon, kapag muli nating tinitingnan ang tahimik na langit sa gabi, iba na ang paningin natin. Alam natin na ang katahimikang iyon ay pansamantala lang, na sa kailaliman ng kalawakan may naghihintay na mensahe sa atin, at sa kung saang banda sa sentro ng galaksya, posibleng may naghihintay ng ating tugon. Napakahaba pa ng lalakbayin natin, ngunit ang sangkatauhan ay hindi kailanman natakot sa mahabang daanan, sapagkat ito mismo ang daan patungo sa mga bituin. Kaya patuloy tayong tumingala, patuloy tayong magtanong, at patuloy tayong mangarap, dahil ang ating paglalakbay sa kosmos ay nagsisimula pa lamang. Kaya, papalapit na tayo sa dulo ng mahaba nating paglalakbay, kasunod ng pinakamalaking misteryo. Nagsimula tayo sa isang simpleng katotohanan, pero imposible, ang sabay-sabay na pagkurap ng mga bituin sa buong universo. Dumaan tayo sa lahat ng yugto ng siyentipikong paghahanap, mula sa pagtanggi at paghahanap ng simpleng paliwanag hanggang sa pagtanggap ng pinakafantastikong teorya. Nakita natin kung paanong binago ng misteryong ito ang ating lipunan, ang ating agham, at ang ating filosofiya. Nakaharap natin ang ideya ng isang kamalayan na napakatanda at napakakapangyarihan, na kaya nitong gamitin ang mga bituin bilang mga letra sa mensahe nito. Sumilip tayo sa kailaliman ng kawalan ng pag-unawa habang sinusubukang basahin ang isang wika na nakabatay sa matematika, musika, at mismong buhay. Sa huli, nanatili tayo sa mas malaking misteryo, ang mensaheng lumilipad patungo sa atin sa loob ng libu-libong taon. Ang kwentong ito ay walang katapusan. Tayo ay nabubuhay pa lamang sa isa sa mga unang kabanata nito. Kung ano ang mangyayari sa hinaharap ay hindi lang nakasalalay sa ating mga susunod na henerasyon, kundi pati na rin sa atin. Nakasalalay ito sa kung anong mga halaga ang itatayo natin bilang pundasyon ng ating sibilisasyon ngayon. Ang pangunahing aral ng kwentong ito ay marahil na ang universo ay mas kakaiba at mas kahangahangang lugar kaysa sa naisip natin. At ang pinakamahalaga, huwag tayong matakot sa kakaibang ito, kundi harapin natin ito ng may kuryosidad at bukas na puso. Salamat sa paglalaan ng oras sa akin para pag-isipan ang mga walang hanggang bagay. Sana nakatulong ang kwentong ito sa inyo para mag-relax at makahanda sa isang mahimbing na pagtulog. Kung nagustuhan ninyo ang usapang ito, paki-subscribe sa channel, paki-like, at pakipindot na rin ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang susunod nating paglalakbay. Ngayon, bago kayo tuluyang makatulog, may isang tanong ako sa inyo. Isipin ninyo, bukas na darating ang mensahe sa Earth, at isa lang ang pangungusap doon na maiintindihan natin.
Anong pangungusap ang gusto ninyong basahin? Isulat ninyo ang sagot ninyo sa comments. Napaka-interesante sa akin na malaman kung ano ang pinapangarap ninyo. Magandang gabi at magkaroon kayo ng malinaw na panaginip.